Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan, masambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundong puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon at yun ay walang iba, si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling mapinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Kristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, at ang ating pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pangninilayan ngayong umaga ng Sabado, mga ka-Solid Rock, ay matatagpuan sa Santiago, Kabanata 4, talatang 6. Ito po ay sa magandang balita, Biblia. Sabi, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin, mga ka-Solid Rock. Aming pagmahal at makapangyarihang Diyos, aming Ama sa langit, lumalapit kami sa iyong banal na presensya na may pusong puno ng pasasalamat. Maraming salamat sa panibagong araw na iyong ipinagkakaloob at sa pagkakataong muli naming mapagbulayan ang iyong banal na salita. Panginoon, habang kami ay magninilay sa mensahe na nagsasabing sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpapakumbaba. Hinihiling namin na alisin mo sa aming puso ang anumang anyo ng pagmamataas, kapalaluan, at pagmamataas sa sariling kakayahan. Turuan mo kaming magpapakumbaba sa iyong harapan at kilalaning ang lahat ng aming tinatamasa ay bunga lamang ng iyong biyaya. Buksan mo ang aming isipan
upang maunawaan ang iyong katotohanan at ihanda mo ang aming puso upang tanggapin ang iyong mga aral ng may pananampalataya at pagsunod. Naway ang iyong banal na Espiritu ang gumabay sa aming pagninilay upang ang iyong salita ay magbunga ng pagbabago sa aming buhay. Dalangin din namin ang iyong pagpapala sa aming mga pamilya, mga kaibigan, aming iglesia, at sa lahat ng aming makakasalamuha. Palakasin mo ang nanghihina, pagalingin ang mga may karamdaman, aliwin ang mga nalulungkot, at gabayan ang mga naliligaw ng landas. Sa aming pagninilay, naway makita namin ang kagandahan ng isang pusong mapagpakumbaba at matutunang mamuhay ng may pag-ibig, kababaang loob, at ganap na pagtitiwala sa iyo. Gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at biyaya saan man mo kami ipadala. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, magandang umaga. Muli, Sabado na mga kasolidrak. No? Sabado na. Ang ating mga kapatid na ngayon ay ang iba ay mananambahan dahil ang kanilang pananampalataya ay Sabado, ang unang linggo. Kaya pagpalain ang lahat ng mga sumampalataya sa Diyos sa araw na to at sumamba sa Panginoong Hesukristo. Mga kasolidra, ang Santiago 4:6, no, ay isang makapangyarihang paalala na ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay sa mga taong may pusong mapagpakumbaba. Sa isang mundong nagtuturo na ang tagumpay ay nakasalalay sa pag-angat ng sarili, pagpapatunay ng sariling kakayahan, at paghahanap ng pagkilala. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng kabaliktaran. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa dami ng ating tagumpay, sa dami ng kayamanan, hindi nasusukat, o sa dami sa kapangyarihan, kundi sa ating pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, mga kasolidra. Sa ang pagmamataas ay isa sa pinakamatandang kasalanang binabanggit sa kasulatan. Ito ang naging dahilan, mga kasolidra, ng pagbagsak ni Lucifer na nagnanasang itaas ang kanyang sarili sa halip na kilalanin ang kataas-taasang kapangyarihang ng Diyos. No? So, mula pa noon hanggang ngayon, mga kasolidra, ang pagmamataas ay patuloy na sumisira sa relasyon ng tao sa Diyos at sa kapwa. Kapag ang tao ay puno ng kapalaluan, iniisip niyang hindi na niya kailangan ang Diyos. Nagtitiwala siya sa sariling talino, sariling lakas, at sariling yaman o katayuan. Unti-unti niyang nakakalimutan na ang lahat ng mayroon siya ay kaloob lamang ng Panginoon. Ngunit ang mensahe sa Santiago, mga kasolidra, ay puno rin ng pag-asa. Hindi lamang niya sinabing sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Sinabi rin niya na higit na dakila
ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Ipinapakita nito na ang biyaya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa ating kahinaan at pagkukulang. Kapag lumapit tayo sa Kanya, mga kasulidra, nang may pagsisisi at pagpakumbaba, hindi niya tayo itinataboy. Sa halip, tinatanggap niya tayo, pinatatawad, at binabago ang ating puso. Ang pagpapakumbaba, mga kasulidrak, ay hindi nangangahulugang minamaliit natin ang ating sarili o itinatanggi ang mga kaloob na ibinibigay ng Diyos. Sa halip, ito ay ang pagkilala na ang lahat ng ating kakayahan, tagumpay at pagpapala ay nagmumula sa Kanya. Ang mapagpakumbabang tao ay marunong magpasalamat, mga kasulidra. Handang tumanggap ng pagpapatawad o pagtutuwid at bukas sa patuloy na paghubog ng Diyos. Hindi niya hinahanap ang sariling kaluwalhatian, kundi ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kasulidra, madaling mahulog sa bitag ang pagmamataas. Maaari itong makita sa ating pananalita kapag iniisip natin tayo lamang ang tama. Maaari ring itong makita sa ating pagtrato sa iba. Kapag minamaliit natin ang mga taong may mas kaunting kakayahan o pagkakataon, maging sa ating paglilingkod sa iglesia, maaari tayong maglingkod upang mapansin at mapuri sa halip na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So ang mga ito ay banayad na anyo ng pride, mga kasulidra. Pride na kailangang dalhin sa harap ng Panginoon. Ang pinakamainam na halimbawa ng pagpapakumbaba ay si Jesucristo mismo. Bagamat siya ang anak ng Diyos, mga kasulidra, pinili niyang magkatawang tao. Mamuhay kasama ng mga tao. Maglingkod sa mga mahihirap. Maghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. At mag-alay ng kanyang buhay sa krus para sa ating kaligtasan. Iyon ang totoo, mga kasulidra. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang sa sariling kapakinabangan, kundi para sa ikabubuti ng iba. Ang kanyang buhay ay huwaran ng tunay na kababaang loob. Ang Santiago 4:6 ay paalala rin na ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Kapag tayo ay nanghihina, nagbibigay siya ng lakas. Kapag tayo ay naliligaw, nagbibigay siya ng direksyon. Kapag tayo ay nagkasala, nagbibigay siya ng kapatawaran. So ang biyayang ito, mga kasolidra, ay hindi natin kayang bilhin o pagtrabahuhin. Ito ay libreng kaloob na tinatanggap ng pusong marunong magpakumbaba at magtiwala sa Kanya. Sa panahong maraming tao ang naghahangad ng kasikatan, naghahangad ng kapangyarihan, naghahangad ng pagkilala, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may kababaang loob. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagiging dakila sa paningin ng mundo, kundi ang pagiging tapat sa paningin ng Diyos, mga kasolidra. Ang taong mapagpakumbaba ay marunong maglingkod nang walang hinihintay na kapalit.
magmahal ng walang pinipili, at magbigay ng papuri sa Diyos sa bawat tagumpay at pagsubok. Naway maging hamon sa atin ang talatang ito na araw-araw suriin ang ating puso. Mayroon pa bang pagmamataas na kailangang isuko? Mayroon pa bang bahagi ng ating buhay na hindi pa natin lubos na ipinagkakatiwala sa Diyos? Kapag pinili nating magpapakumbaba sa harap ng Panginoon, mararanasan natin ang Kanyang masaganang biyaya, kapayapaan, at patnubay. Sa huli mga kasolidrak, ang pusong mapagpakumbaba, ang pusong tunay na dinadakila ng Diyos ay nagiging daluyan ng Kanyang pag-ibig at pagpapala sa mundo. Ito ngayon ang hamon sa atin mga kasolidrak. Ang hamon ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga ay ang mamuhay ng may tunay na pagpapakumbaba. Suriin natin ang ating puso at tanungin ang ating sarili. Mayroon pa bang pagmamataas, paghahangad ng papuri, o pagtitiwala sa sariling kakayahan na higit kaysa pagtitiwala sa Diyos? Mga kasolidrak, sa araw na ito, piliin nating kilalanin na ang bawat tagumpay, ang bawat talento, at ang bawat pagpapala ay nagmumula sa Diyos. Diba? Piliin nating maging handang tumanggap ng pagtutuwid at matutong humingi ng tawad kapag tayo ay nagkamali. Piliin nating maglingkod sa iba ng may kababaang loob at pag-ibig, hindi upang mapansin, kundi upang luwalhatiin ang Diyos. Piliin nating magtiwala sa biyaya ng Panginoon sa halip na umasa lamang sa sariling lakas at kakayahan. Piliin nating manalangin araw-araw na alisin ng Diyos ang anumang pagmamataas at hubugin ang ating puso upang maging higit na katulad ni Kristo. Tandaan natin mga kasolidrak na ang Diyos ay hindi naghahanap ng taong perpekto. Hindi siya naghahanap ng taong perpekto, kundi ng pusong handang magpakumbaba at sumunod sa Kanya. Kapag isinusuko natin ang ating pagmamataas at inilalagak ang ating buhay sa Panginoon, binubuksan natin ang ating sarili sa Kanyang masaganang biyaya, masaganang karunungan, at masaganang pagpapala. So ngayong araw mga kasolidrak, piliin nating maging mapagpakumbaba. Sapagkat ang pusong yumuyuko sa Diyos, ang pusong itinataas at pinagpapala niya. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat sa iyong banal na salita na aming napagbulayan ngayon. Salamat sa paalala na ikaw ay nagbibigay ng masaganang biyaya sa mga pusong mapagpakumbaba. Tunay nga ang iyong pag-ibig at habag ay higit na dakila kaysa sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong na naig ang aming pagmamataas, pagiging makasarili, at pagtitiwala sa aming sariling kakayahan kaysa sa iyo. Linisin mo ang aming puso at alisin mo ang anumang kapalaluan na nagiging hadlang sa aming relasyon sa iyo at sa aming kapwa. Turuan mo kaming mamuhay ng may kababaang loob, tulad ng halimbawa ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, tulungan mo kaming laging kilalanin
na ang bawat pagpapala, ang bawat tagumpay, at ang bawat talento at pagkakataon ay nagmumula sa iyo. Naway gamitin namin ang mga ito para sa aming sariling kaluwalhatian, kundi upang maglingkod sa iba at magbigay ng papuri sa iyong banal na pangalan. Dalangin namin ang iyong pagpapala sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming simbahan at sa aming komunidad. Pagpalain mo ang mga lider ng aming bayan at ng aming mga iglesia upang mamuno sila ng may karunungan, katapatan at malasakit. Pagalingin mo ang mga may karamdaman, palakasin mo ang mga nanghihina, aliwin mo ang mga nalulungkot at bigyan mo ng pag-asa ang mga dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Habang kami ay nagpapatuloy sa aming mga gawain, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Naway makita sa aming mga salita, sa aming kilos, at sa aming pagpapasya ang bunga ng isang pusong mapagpakumbaba at ganap na nagtitiwala sa iyo. Gawin mo kaming kasangkapan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, at biyaya upang maging pagpapala kami sa bawat taong aming makakasalamuha. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng ito ay aming ininadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.